Magandang gabi mga friend. Dito na naman tayo pero si Idol Vlogcaster ang ating kakwentuhan. Bibigay tayo ulit ng reaksyon tungkol dito sa naging desisyon ng Supreme Court na to at kung paano nangyayari ha. Ang gulo Supreme Court eh. Walang halos makapayag sa naging desisyon nila eh. Ito si Idol Bad to. Tardes, damas y caballeros. Isa na naman na legal expert ang umalma dito sa very questionable ruling ng Supreme Court dito sa motion for reconsideration na House na ibinasura nila for the final time, thereby asserting yung right ng Supreme Court or asserting the power of the Supreme Court over a supposedly co-equal branch of government like the Philippine Congress, which is made up of the House of Representatives and the Philippine Senate. So no less than Justice Secretary, former Justice Secretary, and now Ombudsman Boying Remulla is saying na kung hayaan na lang natin itong pambababoy ng Supreme Court sa konstitusyon natin. Pambababoy ng Supreme Court dito sa konstitusyon natin. Anong klase ito Supreme Court na to? Hindi kaya Duterte Court ito? Tuloy. Lalo na yung provision of on checks and balances na dapat hindi yung three co-equal branches of government ay dapat they should be respecting of the powers granted to them by the Supreme Court at hindi yung parang inaaruga nila sa sarili nila na sila lang mas powerful. Ang Supreme Court lang, ang judiciary lang ang mas powerful over the executive and the legislative branch. Kaya mamaya may kwento ako sa inyo, Idol Badcaster, kung paano nangyari dyan. Alam naman ng lahat kung paano nangyari dyan sa impeachment na yan Pero ibabalik ko, back to the future, tuloy. Sabi nitong si Boying Remulla, kung ganito lang, anong pumipigil sa kanila na one day, pakialaman nila, pati yung mga function ng Senado to include the holding of Blue Ribbon Committee hearings. And very crucial yan, isipin nyo na lang. Utusan nila si Ping Lacson na palusutin anuman opisyal o hindi imbestigahan anuman opisyal. O kaya kung anuman meron hearing sa ibang committee, pipigilan nila yung hearing na yun. Lalo na kung itutuloy yung hearing dyan sa abusadong Chinese embassy official. Baka iti-TRO nila yan. Temporary restraining order. So, it is good na habang yung ibang mga sip-sip na mga lawyers tulad ni Justice Committee Chair na si Jinky Luistro ay sinasabi, sundin na lang natin, tama o mali. Pero magandaan, yung may mga mas magagaling pa kina Jinky, tulad nila also former DOJ Secretary, and now Congresswoman Laila De Lima. Sabi nga Idol Bad si Cesar Llamas, si Ronald Llamas, no? Pag nagkamali ka Supreme Court, nagiging batas No? Tuloy natin kay Idol Bad. And Boying Remulla are saying hindi tama ito ginawa ng Supreme Court. Masyado na silang nakikialam sa mga bagay-bagay or mga functions and duties and responsibilities reserved for the House and the Senate, kagaya na ng impeachment. So sabi niya, what will prevent them para pakialaman yung mga committee hearings o yung mga resolutions na baka pati yung resolution
kinokondena yung aksyon ng China o aksyon ng Dito na tayo mga friend. No? Alam niyo nangyari kasi diyan, di ba? Yun ang ano ni Idol Bud, no? Talagang mali, no? Marami nagsasabi, di ba? Ito kasi nangyari diyan, di ba? Ano yata yun? Humihingi ng 2 billion mahigit ang Office of the Vice President si Sayad, no? Sa Kongreso. O sabi ng Kongreso, di pag-usapan natin, ipaliwanag mo kung paano mo dadalhin. At naungkat na tuloy yung mga nilapastangang salapi ng bayan nung panahon nung yung 125 million, ginastos na 11 days, paliwanag. Hanggang merong librong pinakikita si Sayad na 10 million daw yun, yung magkaibigan, yung Parot at saka kinestyon na naman ni Senadora Risa Ontiveros, si Risa Ontiveros, di ba? Ganun nangyari sa Kongreso eh. Binuli-buli, nagmatapang si Sayad doon hanggang bandang huli. Kung ayaw nyo, bigay, di wag bigay. Bahala kayo. Kaya yung naging budget ng Office of the Vice President noon, naging 700 mahigit na lang na milyon. Hindi na pumasok yung tinapyas ng Kongreso. Oo, ganun nangyari doon eh. Yung 2 bilyong hinihingi, hindi binigay. Oo. At yun nga, bandang huli, pinailan na siya ng impeachment kasi nga, pinagmumura niya na, iba na talaga ang nagwawald na eh. Pinapapatay niya ng Pangulo, yung mga na-contempt ng mga julalay niya, na-ospital, si Laika Gopez ba yun? Oo, tapos yung isa pa, high blood, mga ganyan-ganyan, mga kanyang hindi makasagot sa tanong ng mga kongresista, lalo-lalo na kay Congressman Luis Tro, tsaka kila ako, wala silang maisagot, pero si Sara Duterte, bandang huli, si Sara Duterte lang nandun mag-isa. Ayaw niya papunta yung mga tao niya. No, di ba ganun nangyari, Idol Bud? Ngayon, sa kahayupang ginawa niya, wala siyang maipaliwanag, eto na ngayon, na-impeach siya ng Kongreso. Ng sobra-sobra, 130 lang, impeach ka na eh. 200 mahigit ang mga pumirma. O, di ba? Kaya pinorward na sa Senado. Ganun nangyari doon, Bud Idol Pagdating sa Senado, nagtagal kasi nga, yung first impeachment, hindi raw inaksyonan. Ang inaksyonan, yung fourth impeachment, na articles of impeachment, pala, pigsama-sama na, ganun ito. Pagdating kay Escudero, dapat forthwith, yun ang batas. Sabi ni Escudero, ganito nangyari dyan, Idol Bud, pinapaliwanag ko lang. Sabi ni Escudero, noong forthwith, wala. Nagtagal sa inyo, tapos mamadaliin nyo kami, hindi pa pwede yan. So, nag-away yung Kongreso sa Senado. Hindi ba? Ganun nangyari din, Idol Bud Pagkatapos, nag-aaway na. Marami nang bumabatikos kay Escudero. Pati yung alumni niya, yung UP. Forthwith lang, hindi mo alam. Ganito. Napakadali. Ganyan, maraming inabot na batikos si Escudero sa Makatuwid. Di ba? Nagpatahi na nga ng toga yung susuotin ng mga judges. Oo, may tinahina, di ba? Buta, malapit na di ba? May itinakda ng panahon para magkaroon na ng impeachment Kaya nagpatahi na sila ng toga. Sabi ko na nga, yung toga gawin na lang pa. Yung tablecloth. Ngayon, ito nangyari, Idol Bud, di ba? Alam mo naman Biglang ito na ngayon yung Supreme Court. Okay, magulo dyan. Referee yung Supreme Court Ako magdidesisyon dyan sa impeachment na yan. Maghintay kayo. Tigil sila. Tigil silang dalawa sa kakabangayan. Nung forthwith. Nagdesisyon. Ang tagal bago nagdesisyon yung Supreme Court. Biglang eto ngayon nilabas. Kumbaga sa ang Idol Bud ang nag-referee yung Supreme Court Nag-referee. Talagang malapit na impeachment Hindi gumagalaw yung Supreme Court Bandang huli, putik, pumasok na yung Supreme Court. May toga na, mayroon na susuotin na ng judge Nakatahi na Nag-isang pera ng bayan yan, Idol Bud, putik yan. Nagsukatan na nga, di ba? Picture. Oo. Para tayong ginagago nitong mga putang ito Eto ngayon yung Supreme Court. Sandali kayo.
Sinet na nung Senado kung kailan talaga yung impeachment. Oo. Biglang eto nga yung Supreme Court. Sandali kayo. So, umingit ngayon yung impeachment atong Korte Suprema. Unconstitutional kayo dyan sa Senado, sa Kongreso. Para sinabing mga bobo. Bigla lumabas na mga si Chis Escudero. Kita nyo na? Escudero. Buti na lang hindi kami nag-trial. Kung hindi, unconstitutional pala kayo dyan eh. Mali pala kayo pala mali eh. Tama kami. Ganun na nangyari dyan eh, di ba mga boss? Referee itong Duterte Court. Ito Supreme Court. Nagre-referee siya sa Senado, saka sa Kongreso. Nag-aagugulo nga sila eh. Kasi nga, pinipilit ng Kongreso eh. Forthwith eh. Dapat inumpisahan nyo agad. Yun ang batas. Batas. Wala. Tinagal-tagal nyo dyan eh. Kaya maghintay kayo. Sabi ni Chis Escudero, di ba ganun nangyari doon mga friend? Anyway, biglang sa tagal-tagal na pinaghintay nag-motion for reconsideration ngayon itong Kongreso. Hindi nila matanggap na sa sinabi ng Supreme Court na mga siraulo ka dyan, mga bobo, unconstitutional kayo. Parang ganon, di ba? Parang ganon. Wala kayong foul kayo. Di nag-motion for reconsideration sila. Alam nila, a-action ng unanimous ang desisyon ng Duterte Supreme Court. 13-0 yata, di ba? Ganun, parang ganun, Nag-MR ngayon sila. Ganyan nangyari, Idol Bad, di nag-MR. Pagdating ng MR, tagal nilang inaantay. Ang tagal. Magpipebrero na, wala pa yung MR. Ganyan, tagal. Wala pa yung sagot ng Duterte Supreme Court. Wala. Mamaya, eto na, sumagot na. Yan, eto na nga, yung sagot niyan, Idol Bad. Ang kulit niya sabi nung Supreme Court. Unconstitutional kayo sabi. Eto pa sa inyo. Eto na ngayon ang ruling ko, Bago na. Gumawa na ng ruling yung Supreme Court. Gumawa na sila ng ruling nila, panibagong ruling. Ganun nangyari, di ba mga friend? Eto na lang yan mga boss, panoorin nyo muna to bago ako magbibigay ng reaksyon ko o komentaryo ko o yung nasa isip ko. Ito yung ini-impeach Ito siya Di ba karapat-dapat naman ma-impeach tong ganitong klaseng public servant to Spare tire lang to di ba? To. Putang ina ninyo! Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo This country is going to hell. Putang ina ninyong lahat. Putang na mukha. Ito yung nung nadakip yung, na-contempt yung kanyang darling, yung kanyang kanang kamay na si Laika Lopez. Ito siya ngayon. Takin mo. Ito ang pinoproteksyonan ninyo. Na hindi pwede. Ito ang makakatakbo na Pangulo. Hindi ito mai-impeach. Come on. Tangina mo ka. Puting na show ninyo. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Tapos gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin doon sa mga katabi ko. She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the contempt of my answer. But I am answering. I'm feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko, Baliw, di ba? Paano mong gagawin Pangulo to? Tangin. Sa lahat ng spare tire, sa lahat ng vice presidente ng Pilipinas, baka hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo na. Walang katapat ito. Baliw. kanya, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. What's your vote for the crimes? So, gusto ko ng bloodbath. Tanong.
Message na po, ma'am. Okay. Hopeless. We are on the road to hell. Putang ina ninyo! Putang ina, hindi mo... Yan ba ang ano? Anak ng puta. Ito na lang sa atin mga friend, ha. Pag ito hindi na impeach, pag hindi ito na impeach, kumbaga sa sabong, na-chope po ng referee yung manok natin, si His Excellency. Na-chope. At the same time, makakatakbo pa ito. Ayon nga sa mga survey, ito pa raw ang nangunguna. Putang ina, Diyos ko may bagin. Lord. No? Ano na nangyari doon sa ano nito? Sinampahan na ng kaso ito eh. At yung mga kasama niya sa pisina niya, dahil nga parang ano yata, plunder ba yun o graft and corruption? Kasi yung pera hindi nila mapaliwanag, nakakatumba-tumba sila eh. Hinahanap ng Kongreso yung pera, saan nila dinala, paano inubos, pinapapaliwanag ito. Walang maipaliwanag to. Tsaka ang dami ng red flag dito sa COA. Tapos hindi mai-impeach. Remember Vlogcast, Idol Vlog pag-upo nito, in-appoint ito ni BBM ng DepEd pumunta sa Kongreso. Bigyan nyo ikako ng 100 bilyon. Tatapusin ko ang problema sa DepEd sa loob ng 6 na taon. Putang ina. Wala nang ano, basta ibigay nyo na 100 bilyon sa akin. Wala nang budget na hearing. Hindi kagaya nito taon-taon, ipapaliwanag ako na magkano hinihingi mo? Paano mo ubusin? Wala na kayo sayad doon. Basta ang hinihingi niya na agad. Sa loob ng 6 na taon, bigyan niyo ako ng 100 bilyon. Putang ina, gaano katibay na mukha nito. Yan mga friend. Basta ito, hindi na impeach. Yun na lang. Chope ho laban. Chope. Tsaka yung mga sinampang kaso dito, disbarment case, sinampahan na rin ng National Bureau of Investigation to, grave threat, dahil papapatay nga niya si Bongbong, tsaka si Lisa, tsaka si Romualdez. Asan? Una pa yun kesa kay Bong Revilla, yung mga kasong sinampan ng National Bureau of Investigation wala pa rin, di ba? Si Pulong, si Bongo, di ko si Bato naman, nanahimik, biglang may warrant of arrest ka na. Akala mo, nagtago na yung gago. Di ba? Punta tayo. Ito pa, yung bata ni Digong. Hiling ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Hinihingi na raw ng US ang extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para harapin ang patong-patong na mga kaso niya doon. Ayon sa ilang government sources na nakausap ng GMA Integrated News, na i-transmit na raw ng US ang mga dokumento patungkol dito sa Department of Justice itong Hunyo. Seryoso raw ang Amerika sa kanilang extradition request at gumagawa na ng mga kinakailangang nitong Hunyo. Di nung 1 taon pa pala ito. Hanggang ngayon, di pa na to si Kibuloy. Nung pang Hunyo, hanggang ngayon, nandito pa si Kibuloy. Mukhang ayaw pa ibigay din. Kasama ang gobyerno ng Pilipinas para mapaharap si Kibuloy sa hustisya. Alam na rin daw ng Malacanang ang extradition request na ito ng Amerika. Kaugnayan sa patong-patong na mga kaso, kabilang na ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children,
conspiracy at bulk cash smuggling. Si Quiboloy ay malapit na kaibigan at naging spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin namin tungkol dito si Philippine Ambassador to Tangina, gagaling naman kinuha ni Duterte sa Malacanang, ano? Michael Yang, drug lord, Quiboloy Buang, spiritual advisor, kaya pala minura yung Diyos eh. Tangina. US, Jose Manuel Romualdez, sinabi niyang isinumite na ang extradition documents ni Quiboloy sa DOJ para sa pagpuproseso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, aalamin daw niya ito. Nakakulong ngayon si Quiboloy sa Pasig City Jail para sa mga kasong qualified human trafficking at child sexual abuse na dinidinig sa Pasig at Quezon City RTC. Ang tanong ngayon, maaari bang ma-extradite si Quiboloy kung may kinakaharap itong mga kaso sa Pilipinas? Ayon kay Justice Spokesperson Asek Miko Clavano, karaniwan raw na hindi pwedeng ma-extradite ang isang tao mula sa Pilipinas kung may kasong kriminal pa ito sa mga korte dahil prioridad ang lokal na jurisdiksyon. Ang panuntunan raw ay kinakailangan niyang humarap sa paglilitis at kung ma-convict ay tapusin ang sentensya bago magpatuloy ang extradition. Pero nasa korte raw ang kapangyarihan para aksyonan ang mga kasong may urgency. At kung hinihingi ng mga sirkumstansya ay maaaring gumalaw ang DOJ para iresolba agad ang mga pagdinig para hindi maantala ang isang valid na extradition request. Ayon naman sa kampo ni Quiboloy, wala pa raw silang natatanggap na impormasyon tungkol dito. Para sa GMA Tagal na pala itong, ano to. Matagal na pala to. Oh, meron na extradition, ano. Ba't di pa ibigayan doon? Okay, Quiboloy, doon ka na sa Amerika, tangang ganda-ganda ng pagkain doon, tsaka yun, ba? Basta yun lang ang sa akin dyan, mga boss. Pag si Sara hindi na-impeach, ang laki ng ginastos ng Pilipinas sa kahihiring, sa Senado, sa Kongreso, wala rin palang mangyayari. Ang sagot, naging walang kakwenta-kwenta, hindi kinaya ng administrasyon na to ang mga tauhan ng Duterte sa gobyerno. Asa na yung dinimanda na kinasuhan, sila Nolasco, sila yung mga taga yung mga alalay ni Sara ng mga opisyales, Nolasco, tsaka yun si La Chica na sumalo nung pasang bilis pagkagaling sa land bank sabi ng mga babaeng nagwinto sa land bank, ma'am, nandito na ho yung kwarta. Hintay mo sila Chika sa Kasinulas ko. Pasan nyo na dun. Wala na silang alam. Nakawawa yung Pilipinas dito. Tapos presidente. Si Crisop, shout out. Unfair masyado SC. Pinatagal nyo ng panahon. Pinatagal nyo pa. Ganon din lang pala. Talagang nasa side kayo ni Lustay. Kahit alam niyo nang may kasalanan siya, nagbubulag-bulagan kayo. Tapos, iniba nyo yung on-the-spot ruling ng impeachment para ma-hold ang tumagal ang trial ni Lustay. Sobra na kayo. Talagang obvious na may mga pinapanigan kayo. Hindi na yata tama yan. Panluloko na yan. Ginagawa nyo sa mga tao. Anong gagawin dapat ng mga tao, Crisop? Manood habang ginagago itong Duterte Korte Suprema. Rolando Edralin, shout out. Masanay na tayo sa klase ng hustisya sa Pilipinas. Pera-perahan lang talaga. Pero pakatandaan din natin na ang lahat ng mga yan ay may katapusan. Diskartihan lang talaga. Magkano lang ba naman ang mga Duterte? Magkano lang ba naman sa mga Duterte ang mga 1 bilyon kada isang Supreme Court Justices? 8 trilyon ang nakulimbat ng mga Duterte. Kipulong pa lang 51 billion na. 12 billion pa. 12 billion lang mga justices. Sisiw nga lang yan sa kanila. Kalat ni Baya, shout out. Ang problema dyan, ang problema dyan, Rolando, ayaw pang ni isa dyan sa mga justices na yan, wala pang nagtitihaya ng kanilang salin. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family. Advance happy birthday, Shalom Lagon, my friend. Anak ni
Pastor Jun Lagon, si Shalom. Sam AJ, shout out. Karox, bugok ang uno ng mga yan. What do you think? And expect. O, diba? Expected ko na yan eh. Oscar Asoro, shout out. Kailangan gumawa na sa presidente ng aksyon dahil magugulo to at galit na ang mga tao pag hindi ma-impeach si Sara dahil hinarangan na naman ng Supreme Court. Magkaka-people power pag nagkaganito. Sana nga. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Eddie Luna, hi, magandang araw sa iyo at sa inyo dyan, Karox. Having na naloloko ng mga pinky ng Supreme Court. Bayan na lang yan. Nauuto ang maliliit. Kaya ba ganyan na lang? Salamat. God bless, Rox. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Stay safe din kayo. Nagyayelo daw dyan, Librado, Lintik na yan. Hindi naman yan Supreme Court ng Pilipinas. Yan ay Duterte Suprema. Kasi aso yan ni Dutae. Mga tinamaan kay na lintik. Yung makapal na snow, Karox, ay sa Toronto. Dito sa amin, sa Edmonton, Alberta, ay okay lang. Salamat sa concern. Oh, yun. Sinagot eh. Jokiano, sarado nyo na rin Supreme Court. Supreme? Ano ba ibig sabihin ng Supreme? Dapat pag Supreme hindi nagkakamali, hindi pwedeng maging bias, di ba? Supreme ka nga, puta. David Alimindo, shout out. Supreme Court in Tagalog, Kwarta Suprema. Putik yan. Pero talagang sobra pakapala na ng mukha. Noon din yun nung sinabi lang unconstitutional yung Kongreso. Alam na rin ng mga yan na magkakagulo, di ba? Nagrally-rally sila, ganun, yung mga taong bayan, minumura nila itong Duterte Court, Korte Suprema na to, pero may nagawa ba? Wala. Di ba? Eddie Luna, pag malalaking magnanakaw, laging absuelto, daming handling para maparusahan. Pag maliliit, bulong agad, pilit pang paaminin. Pag malalaki at pusakal na magnanakaw, laging libre, di maparusahan, Karox. Perde San Juan, shout out. Jun Lagon, my friend, shout out, Pastor. Perde San Juan, magandang gabi pa, Karox. Karox, intay-intay lang po tayo at subaybay sa impeachment si Sara. Pwede pa po raw ang impeachment. Uumpisahan sa Kongreso ang investigasyon. Yan po ang naging talakayan Sentry at si Atty. Enzo. Mas matibay at maraming ebidensya ang lalabas. February 2 po. Yun nga, napanood ko kanina eh. Oo, napanood ko kanina. Esrelita Hero, shout out. Hello po, Sir Rox. Team replay from Japan. Esrelita Hero sila to. 12 judges ba naman? In-appoint ni Digong nyo. Alam na this. Esrelita Hero. Ang agang magbunyi ng mga didilis, absuelto na raw si Sara Lustay. Mga bobo talaga. Sa February 6, pwede na uling mag-file ng impeachment eh. February 2 raw, Srilita. Sabi nila, Atty. Enzo, Erlina Aquino, nagtaka ka pa kuya sa desisyon ng SC. Nung 13 votes ng SC, naisip ko na ibabasura ng SC ang MR. Lahat yan, nakaupo sa SC appointee ni Dutae. Totoo yun. Pero kapal na rin ang mga mukha nila, no? Wala silang pakialam sa sasabihin ng tao, di ba? Basta, hindi kami matatanggal. Impeachable kami. David Alin Mendoza, good evening po, Karox. Wala na po tayo talagang maaasahang hustisya sa Kwarta Suprema natin. Pati pag-impeach sa kanila ay pinahirap na din ang proseso. At saka po, pala, Karox, bakit nila binago ang proseso ng impeachment? Ganun wala naman silang kapangyarihan na mag-amyenda ng saligang batas natin. Ang Kongreso at Senado lamang ang pwedeng gumawa nun.
ang kapangyarihan lamang ng Kwarta Suprema ay mag-interpret ng batas at di ang gumawa ng panibagong batas. Ano nga sila eh? Iba sila. Sila ay mga appointee ni Gongdi. His Excellency, David Ali Mendoza ulit. Ang problema pala ngayon, Karox, ay pwede nang mag-file kahit sino ng gawa-gawang akusasyon laban sa isang impeachable official. Dapat daw po ay mag-file ng isang impeachment complaint at ay simulan na agad-agad ng Kongreso at ang proseso at di na po pwedeng maghintay pa ng ibang complaint para sama-samahin ito. Yun nga daw eh. David Ali Mendoza. Basta yun lang sa akin, David. Pag si Sara hindi na-impeach, naging walang kakwenta-kwenta nitong gobyerno ni Marcos. Totoo yan. Para sa akin, Pucha pinagbantaan ka na lahat-lahat eh. Ang daming kaso, tapos walang mangyayari. Wala naman siyang immunity from suit. Pwedeng kasuhan. Di kung pwedeng kasuhan, pwedeng ma-guilty. Di ba? Yung mga kasalanan niya, puta, parang kagaya rin ng kasalanan ng tatay niya eh. Walang depensa eh. Di ba? David ulit Ito namang si Lipeste ay isa pang kandidato para maalis sa pagkakongresista. Aalis na. 6 na buwan daw magbabakasyon, 19 na bansa ang pupuntahan. Pupuntahan ng daming pera, bulyonaryo eh. Pero yan, kung papayagan, nagtataka naman ako. Nagpapaalam siya eh. Di kung nagpapaalam ka sa Speaker of the House, ibig sabihin, may karapatan yung Speaker of the House na hindi ka payagan kasi nagpapaalam ka eh. Di ba? Ano yun, parang kortesiya lang? Nagpaalam ako siya, isa ko. Katakot-takot ang i-investigate kay Lipeste. Baka maging Tebes yan. O other way around, maging parang si Ari Shoke, o kaya si Saldico. Ganun mangyayari na naman yun. Hindi na yan uuwi. Bukong-buko eh. Ramon Valencia, bossing, hindi kailangan ang matabang utak gaya ng mga justice na pinwesto ni tatay nila. Siguro mga natakot dahil sa Mindanao merong binasuka. Puro taga Mindanao yata yung mga justices na yan. Yun nga, di ba? Ramon ulit bossing, itong si Nepo Baby Boy, gusto na lang nitong mag-ingay. Alam niya sa sarili niya, malaki ang problema niya. Nakakatulog pa kaya ito? Wala na yan. Ramon Valencia ulit. Kumusta na lang sa lahat, Karaoke Warriors at pamilya mo. Ikaw din, Ramon. Kumusta? Alberto Olaer, shout out my friend. Karaoke, may mama nagtanong tungkol kay Robin Padilla. Ano kaya ang kinakain ng China? Ano kaya ang pinakain ng China kay Robin Padilla? Kasi sabi ko, taba ng baboy. Sabi ng bata, may classmate akong Muslim, sabi ng teacher niya, mag-drawing ka ng baboy. Sabi ng teacher, bakit hindi kinapos ang buntot niya? Baho tae ang baboy, Karaoke. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Andalisa Apolinar, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Prince Shervin, ang katipunera pong malupit ng Cavite chapter, kumakaway at bumabati po ng maingiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, hindi lang po nang gugumalaiti at galit sa galit, Sir Rox. Surang, suklam, yamot at kasumpa-sumpa po talaga silang lahat, Sir Rox. Totoo yan, Tiyadeli ka. Pinatutunayan lang po nila na pahanggang ngayon, ang sinumpaan po nilang tungkulin ay mananatili lang pong tapat at wagas na nag-iisa nilang Panginoon. Panginoon po ng mga halimaw at halang ang kaluluwa at bituka. Ang nag-iisang ingkong kahon, hindi na ba sila nahiya sa mga balat nyo
ng mga pinutukan kayo ng lintik. Walang hiya mga yan. Mga buhayang hagum. Patuloy siguro, Xerox, ang pag-agos ng ayuda at biyaya mula sa mga kampon ng pusakal ng mga magnanakaw. Dapat wala ba sila magawa na piliting ilabas ang mga salin niya, mga hawak nila, Xerox, ang umaspaw na kaban ng galing sa pagnanakaw. Kaya hindi po mauubusan yung pamilya na yan ng pagtapal sa mga makakapal na pagmumuka at mga bayarang alipores ng gobyerno. Totoo yan, malaki. Na dapat po sa taong bayan at sa matuwid po silang papanig. Yun yung dapat pero papanig siya sa matuwid wala namang pera. Pero siyempre, Xerox, kaya nga nakakapraning yung mga hawak ng timbangan para di makita yung magkano ang padulas sa mga taga-korte. Kaso-kaso pues, may araw din kayong mga halimaw kayo. May Diyos na nakatingin at nakamasid lang sa inyo. Lahat ng masama at sobra ay kikilos ng Diyos. Tadhana ay mapagbiro. Baka isang araw ang hagupit ng karma ang siya ninyong sapitin na mga anak kayo talaga ni Judas Barabas Hestas, mga impactum, demonium, satanasium, mga leche. Di ko naman po talaga maintindihan, Xerox, itong aming tropang turumpo at mga John Lloyd ng Cavite chapter. Diba? Di ko po alam kung ano pa po ang iniintay nila. At itong si Madam Topak, parang nakikipagpatintero lang sa mga sandamakmak niya pong kaso at binibilatan niya lang po siguro kasi alam niya pong kayang-kaya niya pong paikutin ang lahat sa isang kumpas lang ng kanyang mga pundaliri. Ano ba talaga, mga sir, ang problema natin? Lahat po ng pusakal na kriminal, pag-alagala lang po at kung saan-saan at ginagawa lang kayong lahat na inutil dyan sa mga posisyon ninyo. Mga sir, kung ako sa inyo, di nyo naman po talaga kaya ang trabaho, aminin na po natin. Tayo po mga ampaw din, malabnaw ang utak, di po tayo pang derby, mga sir. Tayo po mukhang pwede lang ipanlaban sa sakla at tong-its championship. Alam mo ba yung sakla, Fred Shervin, ha? Punong-puno na po ng pasahero ang inyong barko, pero mukhang yung kapitan andun sa kanto at namamakpak lang ng tusok-tusok na baseball at kwek-kwek. Nako, ewan ko sa inyo mga buwisit, mga leche, kinam, sermoning. Hampalusin mo na yung mga minamanas mong ano to? Alaga, puro mga walang silbi. Puro mga kulukotoy na inutil, buwisit. Ulit daily. Rodelia Alpilor, shout out. Yan talaga nakakadismaya, Sir Rox. Talagang nakakadismaya ang nangyayari. Salamat po. Nelson Nukop, shout out. Karox, wala ba talaga tayong magagawa ang aksyon laban sa mga hinayupak na hukom ng Korte Suprema? Meron. Pasukin yung Korte Suprema. People power. Walang magagawa Presidente si Bongbong, pero ang may hawak sa Korte Suprema, si Digong. Paano tayo yan? Nelson Nokop, Karox, wala ba talaga? Ayun, nabasa ko na ito. Maril Pabianak, shout out ha. Happy weekend po tayo at sa family po at sa mga kawaryos. Masakit nga pong marinig na sa ESI pa, pumanig pa sa mga magnanakaw at tila design pa nila na talagang siya ang mamumuno sa ating bansa. Magkakawindang-windang talaga tayo sa nangyari. Naway maraming manindigan
sa ganitong nangyayari. Di tayo pababayaan ng poong may kapal na maghari, mga abusado. Totoo yan, pre, na 3J show po. Ano, Sir Rox? Magtataka pa ba tayo? Mga DDS, mga nasa Supreme Court. Ang nakakalungkot, nang sabihin ni Ka Enzo na tama o mali ang ginawa ng SC, dapat ipatupad dahil yan nga ang final answer. Nakakasakit ng loob. Kasi kahit mali at kahit alam ng buong mundo na mali ang ruling ng SC, dapat daw respetuhin. Yan ang masakit. Respetuhin daw. Wow. Kailan pa dapat respetuhin ang mali? Ngayon. Ay nako. Kawawa itong Pilipinas ito. 3J show ulit ito. Kakampi man nila Sara ang Supreme Court. Ang kakampi naman ng taong bayan ay ang ating Panginoong Diyos. Meron pa bang maghihigpit sa ating Panginoong Diyos? Maaring nanalo si Sara sa SC, pero meron pa siyang impeachment sa February. Basta manalig lang tayo sa ating Panginoong Diyos, mananalo ang taong bayan. Totoo yan. Kaso nga may mga parang tanga Nag-file pa ng impeachment kay PBBM Hindi na lang hinuli. Para mga... ay naku. 3J show ulit ito. Kaya nga, Sir Rox, nabastos na ng tuluyan ng ating judicial body. Wala nang dignidad ang mga nasa SC. Sila na rin ang gumagawa ng batas imbis na magpatupad lang ng batas. Well, what can we do? Mag-antay na nga lang na magsipag-retire ang mga yan. Kailan pa kaya yun? Baka mauna pa ako mag-retire dito sa consumption. Kakapal na mukha, no? 3J show ulit ito. Pero di ko nawawala ng pag-asa, Sir Rox. Hanggat tayo ang nasa tama, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Naniniwala ako talaga kahit kinampihan siya ng SC, di pa rin yan magiging presidente dahil ang Diyos ang gagawa ng paraan para ang totoong leader ang mamumuno sa ating bansa. Totoo yan. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Ted, kung ang Supreme Court ni Duterte ay umabuso sa panghihimasok sa ating saligang batas at pagpapalitan ang nakasulat na proseso ng pagsasakdal, sabi ng ibang nakakaintindi ng batas, ay lumabag sila sa saligang batas. Totoo naman. Sino ang sasawata sa kanila kung sila ang kataas-taasang hukuman na nagsasaayos ng batas? Kung may problema, sila pa itong lumalabag dito. Di naman nila trabaho ang pakialaman ng ating saligang batas. Kaya ngayon, siguro pwede na nilang pakialaman din ang Kaya ngayon pwede nilang pakialaman din ng Kongreso kung ang akala ng Supreme Court ni Duterte ay mali ang batas na ipinapasa ng Kongreso at inaaprobahan ng Pangulo. Katawa-tawa ang mga hinayupak na to. Totoo yan, Ted. 3J show ulit to. Sir Rox, paano yan si General Torre pala handa rin tumistigo sa ICC? Di ba kailan lang sabi ng ICC kung may pulis bang handang tumistigo para mas mabigat ang kaso ni Gongdi? Ayan, si General Torre nagbo-volunteer na. Sumakit na naman ang ulo ng mga DDS na lagay na yan. Tanga lang naman ang naniniwalang makakauwi pa yan ng buhay. Sa totoo lang. 3J show ulit to. Ito pa, Sir Rox, sila peste, balak atang takbuhan ng kanyang kaso o mga issue tungkol sa solar na yan. In the form of bakasyon grande daw siya sa ilang daang bansa ang kanyang bibisitahin. 160 days ata yung gusto niyang bakasyon grande. Tatalbugan si Pulong na nagbabakasyon ng 2 months ata, 16 countries. Ang binisita ko Iba rin dito si Lepeste. Matapos magtapang-tapangan, banggain ang mga kapwa niya congressman, iskapuhay, ewan ko sa inyo. Wala na talaga po rin 3J show ulit Ito pang isang komedyante in the flesh, ladies and gentlemen, ang walang kakupas-kupas. Ang walang kupas na si Guanzon alias Mata Pobre alias Gusi alias Rolex.
Buti na lang may Gucci ako at Rolex. Xerox. Kung napagkamalan niya rin akong purita, akalain mong ang tigas ng face. Kung magpapa-opera daw si BBM, dapat daw tumuntong na ng Malacanang ang Sara. Wow, heavy. Ganun ba yun? Sabi niya yun? Let's say na lang, for argument's sake, sige, halimbawa nga magpa-opera si BBM at si Sara ang mag-assume ng Malacanang. Sa palagay mo kaya, bababa siya kung sa halimbawa magaling na si BBM, utot niya, mabaho. Ano sa palagay niyo kay BBM? Pinanganak kahapon lang. Yung mga utak ng mga DDS talaga, hayok na sa pwesto. Siyempre, malaki na nawawala sa mga utang inang yun. Hindi na makapag-isip ng realidad. Nawawala na sila sa realidad ng mundo. Nagkaroon na sila ng sarili nilang mundo at akala nila ay totoo. You know what I mean, Xerox? Siyempre. John Dimango, my friend, shout out. Ay nako, mga boss. Christian Cheng. Sana okay ka lang naka. Hanggang bukas pumuli. Grabe, no? Basta yun lang. Pag wala nangyari, hindi na-impeach si Sara, chope. Na-chope ang administrasyon ni Bongbong. Magandang gabi po mga boss. God bless.